Hi guys, welcome back in our 7 days trip. So yes guys, 7 hours drive from Olo to Kilpisjärvi and we're here. Actually, inabot kami ng almost 8 hours bago nakarating kasi in between, nagpapahinga or kumakain kami. And also, yung driver kailangan syempreng mag-rest. Sobrang ganda at very relaxing yung place. So, nasa malapit kami sa may ilog. Pala yung itsura ng aming Airbnb. So, first of all, syempre kailangan mag-enjoy. So, wine para ma-relax. And syempre, kwentuhan na rin. Yung next day namin, supposed to be aakyat kami doon sa tinatawag na Sana Mountain. Pero it will take us few hours para maka-akyat and makabalik. So we decided na pumunta na lang dito sa isang hiking place which is also really nice kasi pag nasa taas ka na is ang ganda ng view. Medyo malayo ang lakad din, hindi rin siya biro. And along the way, meron kaming mga nakitang nagtitent and merong mga nagka-camping. I can say na lucky kami during our trip kasi sobrang ganda ng panahon. Mainit, yes, pero mas maganda na siya kaysa umuulan. So, nandito na kami sa tuktok nung inakyat namin. Maganda rin yung lugar actually, pero wala siyang mataas na falls. So, ilog lang siya na umaagos, tulay, and then yung magandang view. And yun yung bundok na supposed to be aakyatin namin, pero parang hindi na kaya ng mga tuhod. Alam yung kwento. So, eto yung pangalan nung inakyat namin, Tsahkaljärvi, parang sinakal na ilog. Ganon. Umikot-ikot, nahilo, nagutom, huminto, kumain. Yun yung naging agenda namin sa pag-akyat dito. Sobrang ganda ng lugar, hindi lang talaga makapture ng camera ko. So lahat ng kuha na to is captured ng phone camera. Wala akong dinalang any na main camera, big cameras for vlogging. So medyo bulky kasi siya, kaya phone camera ang ginamit ko dito. Ito namang shots na to is doon na to sa may ibaba. So, ito yung hotel bago ka umakyat doon sa hiking area, which is also famous. At pag dito ka tumuloy, well, expect mo na napakadami mong neighbors, which is ang kapitbahay mo dito is itong mga reindeer na ito. Pero sabi ng isang guest na nakausap ko, no worries daw kasi itong mga animals na ito is harmless. Hindi sila nanunugod unless i-provoke mo sila. Mahilig nga rin pala silang gumala-gala sa kalsada, so ingat sa driving. Nakauwi na kami from hiking at sobrang init, so kailangan talagang maglublob sa napakalamig na tubig. Anyway, bawal maligo dito pero ang tigas lang talaga ng ulo. Di ko pa pala kayo natutour sa loob ng bahay. So, eto yung second floor kung nasaan itong parang preserve na animales na to, which is nandito yung room namin, dalawa ang room dito at saka itong sala na to. So parang considered as attic siya. Ito naman yung sa labas, which is very spacious. Ang laki ng lugar, pwedeng actually mag-party. So dalawa yung terrace, actually tatlo siya, isang maliit. Ito naman yung pababa ako, galing sa taas. So yan. Medyo madilim yung hagdanan. Tapos, ayan yung sala. Medyo paliit. And then, yung hagdan na yun is pababa doon sa basement, which is my room din. So, let's go out. Yan. May baboy doon. Baboy nga ba yun? Ayan, may grill kami. May pang-grill, which is malaki. Yan yung view pag lumalabas doon sa likuran. So yan, tapos na yung aming 3 days, 2 nights dito sa Kilpisjärvi. So preparing na kami, biyahe na kami going to Tromsø, which is gonna be 2.5 hours. Pero again and again, dahil nag-i-stop kami in between, so most probably, I think umabot kami ng almost 3 hours or more than that pa. So, nag-stop kami dito saglit para mag-rest. And then after that, nag-continue kami ng aming biyahe. And finally, after a few hours, nasa Tromsø, Norway na kami. So, first thing first is naghanap kami ng restaurant na pwede namin kainan. And nakahanap naman kami ng Asian food. After ikot-ikot ng sandali sa city, nag-proceed na kami doon sa aming Airbnb kasi naghihintay na yung aming host.
So, ito yung aming titirahan for another 2 nights. I can say na medyo old house na siya. It seems like an ancestral house. So, bali, occupied namin yung second floor kung nasaan yung aming bathroom, CR, and then the kitchen. And then yung third floor kung nasaan naman yung aming mga rooms. So, it has 4 rooms na total. Air-conditioned yung sala and also the hallway pero hindi yung mga bedrooms. So, sobrang init nung rooms kasi nga ang init din ng panahon. Which is okay lang din kasi mas maganda pa rin yung mainit kaysa sa maulan. So, nandito na tayo ngayon sa third floor or attic. Ito yung first room. Ito yung second room. Ako yan, hindi ko kayo tinatakot. So yan, yung isang room, hindi ko na binuksan yung ilaw. So madilim siya. And ito yung aming room. So kasama ko si Flor de Lisa. And of course, yung aming favorite, kusina. Kung saan gulo-gulo kami sa paggawa ng pagkain. And the next day, pumunta kami sa cable car para makita namin yung magandang view ng Tromsø, Norway. Few minutes away lang siya doon sa tinitirhan namin. So, naglakad lang kami. Eto, paakyat na kami dito and hindi ako makakuha actually ng maayos na footage kasi sobrang crowded or puno masyado yung cable car. So, feeling ko nga dito yung mukha ko nakadikit na sa salamin. Yan, nandito na kami. So, palabas na, binubuksan na ni Kuya yung aming dadaanan. Para kami mga princesses or queen. Yan. O, diba? Okay ka lang siya. So, lakad-lakad. Ang dami namin lumabas eh. Lakad-lakad. Kasi nga ang init. Gusto ko na makalanghap ng hangin. So, talagang naghihintay ako makalabas na. Kasi dito sa loob, hindi naman to air-conditioned. Finally, nasa labas na kami. So, yan. Ang sarap na ng hangin. At ang ganda ng view. Napapagod na ako guys magdaldal. Pwede bang tingnan nyo na lang muna yung view ng surroundings. I-enjoy nyo na lang muna. So, mananahimik muna ako saglit ha. Ngek. Akala ko kaya kong manahimik. Pero dahil ang dami ko kasing kwento sa inyo guys dito sa trip namin. So, sige, continue na lang ako na magkikwento. So, ito, dito sa taas, wala kaming ginawa kundi mag-picture, mag-video, lakad dito, lakad doon. Parang nahilo naman ako dito sa shot na to. Pero okay naman kasi ang purpose ko dito is makita yung every angle ng lugar. At syempre hindi kompleto kung wala kaming short video. So this is the behind the scene. Ito yung aming magiging first scene. At ito naman yung magiging second scene. So, ito guys, yung result ng video na ginamitan ko ng speed ramping. Ang cute, di ba? Yan, pagod na yung mga kasama namin. So, nagpapahinga na sila dito sa damuhan. Fresh air kasi, so sarap humiga. Yung last na inikutan namin is tong covered ng glass na view pero hindi talaga siya kaya ng kaluluwa ko. So, alam mo yung humihiwalay siya doon sa katawan mo sa sobrang takot. So, ayan na nga. Tapos na kami. Pababa na ulit. At pauwi na. Sabi ko nga, malapit lang to sa tinitirahan namin. So, maglalakad ulit kami pauwi. Mga siguro about 5 minutes. Yung last day namin, bumalik ulit kami sa city center para maghanap ng souvenirs and also maghanap ng mabibiling seafoods for our dinner.
Ang Norway kasi is famous siya sa mga fresh na seafoods. Sobrang fun actually kasi sa araw gumagala kami and then sa gabi nagpi-play kami ng cards. So nag-uuno and then we learn also a diplomat game. So yan, tapos na ulit yung aming 2 nights and 3 days sa Norway, Tromsø. So lipat na naman kami ng lugar. So biyahe kami going to Rovaniemi. So balik kami ng Finland. So itong biyahe na to is diretso from Norway to Rovaniemi. So can you imagine kung ilang oras kaming bumiyahe? So dumating na kami ng Rovaniemi at ito yung aming Airbnb na pag-aari ng isang Filipina. At yung una naming binisit is yung Santa Claus Village kung saan nakatira si Santa sa Arctic Circle. First time ko actually i-visit ang Santa Claus Village ng hindi winter season. So I suggest na kung mag-visit kayo, you are planning to visit Lapland or Rovaniemi, visit during winter time kasi mas iba yung feelings, iba yung feeling ng Christmas or yung white surroundings and knowing that Santa lives there. Maraming option na activities na pwedeng gawin dito. So kami, hindi naman kami syempre nagpatalo, nagbata-bataan kami. So ayan, nagpadyak kami. Ang binayaran namin actually is 30 minutes pero hindi namin kinaya. So nakadalawang round lang kami and 15 minutes lang yung total time na nagamit namin. Pero sabi nga namin, ayaw na namin, suko na kami. Ang sakit sa legs. So naubos yung energy namin sa kakapadyak. So we need carbs. So, hinanap namin yung restaurant na ang co-owner is a Filipina na it happened na siya rin yung nagmamay-ari nung tinutuluyan naming Airbnb. That Filipina co-owner is actually our friend. So, alam mo yung very welcome ka sa kanyang restaurant. So guys, if you visit Finland or Santa Claus Village and looking for a restaurant which has a delicious varieties of food, you can go find the Golden Bowl Dim Sum, which is the co-owner is a Filipina. So you can see our plate is empty. Ganon siya kasarap. So dahil busog na kami, yung next na visit namin is yung Onosvaara Ski Resort. Yung bayad is 10 euro per head kasama na yung paakyat at saka yung mag-slide pababa. Yung paakyat, okay lang ako actually kasi nakaupo siya. Pero yung mag-slide down ako, excuse me, siya yung hindi kami batinong kaluluwa ko. So, umaalis siya sa katawan ko. So, better nakisakay ako dun sa aking friend. At syempre, hindi mawawala sa galaan yung pag-visit sa mga famous nilang coffee shops. Ang bilis ng araw, so tapos na ulit yung aming 3 days and 2 nights sa Rovaniemi. So now we are heading home. Biyahe na kami ulit pabalik sa bahay. Thank you guys for watching!